Okay, we're back. We're live. Okay, tutuloy natin itong mga tips natin po para sa inyo. Ayusin lang natin sa mga Yes. uumpisa, ang topic po natin ay tungkol sa pagkakaroon ng anak o pagkakaroon ng supling. Yes. Oo, Sa'yo mo na, Doc Lisa, share ko muna, ha? Oo, yung mga Infertility tips. yung mga bagong kasal, Kapit mo. pag mga 3 years na hindi kayo nagkakaroon ng anak o ng supling, kailangan pareho kayong magpapa-check up. Si babae magpapa-check up sa OBGYN niya. At si lalaki naman kailangan magpa-check up sa kanyang urologist. Kasi nga, sa hindi pagkakaroon ng anak, 50-50 ang chances na may diferensya sa lalaki, 50% din ang chance na baka kay babae. Sa atin kasing culture, isip nila laging ang babae lang ang hindi makaanak. Hindi po ganon. Kailangan sabay ang pagpapacheck up natin. So, 2 doktor. Inuulit ko, OB para sa kababaihan at yung urologist, para dun sa kalalakihan. Ano yung mga kadalasang dahilan ng hindi pagkakaroon ng supling? Dun muna tayo sa mga lalaki. Kasi nga sa lalaki, ito dun sa mga lalaki, meron kasi yung sperm nila kulang sa bilang. So, kailangan 15 million or more. Tapos, meron din yung mga lalaki, mabagal naman yung kanilang semilya. So, kailangan kasi mabilis din yun. Pag hindi gaanong gumagalaw, hindi siya makakaakyat o hindi siya aabot dun sa egg cell. Kaya, hindi rin mabubuntis. Tapos, meron pang mga sakit yung mga lalaki, gaya ng nagkakaroon ng maraming ugat o varicocele dun sa may itlog o testis nila. At kailangan po, mga nanay, kung lalaki ang anak ninyo, i-check nyo rin yung kanilang egg o yung testis. Kasi baka hindi siya bumaba. Pag kasi nasa taas yun ng katawan, mainit mamamatay lagi yung sperm. Kaya nga, ginawa siya na outside of the body. Kaya kailangan niyang bumaba. So makikita nyo, yung testis nasa labas or nasa labas ng katawan. Yes, Doc Lisa, pakita na natin itong mga magaganda nating pictures. Open mo lang yung light, Doc Lisa. Yan, reverse ko lang po. Yan, reverse tayo. Okay. So, ito yung nangyayari pag nagtatalik ang lalaki at ang babae. Ito yung Doc Lisa, ito yung uterus ng babae, ang matres. Yan, medyo focus mo lang. Tapos ito naman yung vagina sa may baba. So, pag nagtatalik yung lalaki at babae, dito lumalabas yung semilya. Pag lumabas dito yung semilya, nandyan na yung sinasabi kong mga sperms na lumalabas. Maraming sperm. Pakita natin yung sperm, Doc Lisa. Ito ang itsura ng sperm. Ang ganda, di ba? Ito yung ulo. May ulo pa lang yung sperm. Million to. Ito yung middle at ito yung tail. Kita natin, ang daming sperm. Nagsiswimming. Swimming sila ng swimming. Tuloy-tuloy ang swimming nila para makaabot sila dito sa egg. Yan. Okay, pag nakaabot sila sa egg, dyan magkakaroon ng bata. So, papakita natin dito. Dito tayo. Yan. So, sa kababaihan, pag ang regla nyo every 28 days, pagdating ng day 14, yan po ang tinatawag nating ovulation. Pag nag-ovulate, lumalabas yung itlog ng babae. Ito, ovum. Yan, ovum. Tapos dito naman, magkikita ang sperm. Nandito yung sperm. So, pag okay yung babae, okay si lalaki, pupunta dito yung semilya, iikot siya dito. Dito sila magtatagpo. Nakita nyo, nagtagpo siya. Yan, merong fertilization, nagtagpo dito. Pag nagtagpo dito, buhay na yung considered bata na siya. Kasi buhay na siya So, magiging 2 cell na siya, maghihiwalay, palaki na ng palaki, magiging 4 cell, magiging 8 cell, tapos ito, palaki siya ng palaki, tapos mag-i-implant siya dito sa bahay bata, mag-i-stay siya dito. Okay? Pag nag-stay siya dito, lalaki na ng lalaki yung bata. Pero, merong mga pagkakataon nga na may diferensya. Ano yung mga pagkakataon na may diferensya sa lalaki? Ito, meron tinatawag na sakit na
kay DSEM. Ibig sabihin, hindi bumababa yung itlog ng lalaki. Yan, no? Naiwan lang dito sa taas. Oh. So, sa mga kalalakihan, pa-check kayo. Pag hindi kayo makaanak, baka kayo may diferensya. Yung iba naman, may diferensya sa utak, sa pituitary gland. Mahina yung pituitary gland niya. Hypopituitarism. Dahil dito, hindi rin sila makaanak. So, papacheck tayo sa urologist din, ha? Meron naman, tinatawag na varicocele. Yan, no? Pag hinawakan ng lalaki yung egg nila, yung itlog nila, parang may worms, parang ano ba, parang puro bulate. Bag of worms. Oo, parang puro bulate, yan, no. Pag hinawakan nyo puro bulate, baka may varicocele, parang varicose veins, hindi rin makakaanak. Yung iba naman barado yung daanan, obstructed. So yan yung mga ibang issues kung bakit nagkakaproblema yung mga lalaki dito doon, ha. Tapos ipapakita din natin, Doc Lisa, dito sa menses ng babae. Yan. Kung kailan sila safe at hindi safe. O ito, gustong-gusto nyo ito malaman, ha? Kailan safe, hindi safe. Ito yung day 1 hanggang day 6 ng menses. Diba? Pag day 1 to day 6 yan, no? Nire-regla yung babae. Yan, may dugo yan. Lumalabas, so may dugo. Safe yan. Pero syempre, may mense. Hindi mabubuntis ang babae. Ito para sa babaeng regular cycle na 28 days. Safe yan. Day 1 hanggang mga day 10. Safe yan. Next, pupunta tayo pag day 7 na to day 13. Yan. Day 7 to day 13 yan na. Pag day 7 to day 10, pag 28 days kayo, safe pa rin magtalik. Kasi hindi pa lumalabas yung ovulation eh. Diba, Doc Lisa? Hindi pa nag-ovulate eh. So, safe mga day 10. Pero pag mga day 11 na, medyo tagilid na kasi kadalasan ng ovulation sa day 15, day 14 lumalabas. So, punta tayo dito. Ovulation. Ayan, no, nag-ovulate na. Lumabas na yung egg nung babae sa day 14, no? Ito yung ovulation. Pakita natin. Day 14, nag-ovulate na siya. So, pag lumabas na tong day 14, tapos nagtalik yung lalaki babae, mabubuntis na yan. Mabubuntis na siya. Tapos ito naman yung patapos na day 15 to day 28, re-reglahin na ulit yung babae. Okay? So para malaman, kailangan alam niyo yung cycle niyo. Kadalasan first 10 days safe. Tapos yung 10 days bago mag-regla ay safe din. Maganda po gumawa kayo ng Diary. kalendaryo at diary. Okay, pakita ko lang. Mas maganda may sarili tayong kalendaryo. Ito ang pinapakita kong fertilization. Ang ganda, di ba? Okay. Focus mo konti dito. So, yan. So, nakita nyo, ito yung itlog ng babae. Okay? At ang daming sperm. Ang daming sperm na umikot. Di ba? Ang daming Nagbabalak. Nagbabalak. Maka-meet dun sa loob. Pero kahit ang dami-dami nila, isa lang ang May isang makakapasok. Ito lang ang nakapasok. Okay? So, kaya yung bata, maghahalo lang yung egg cell at sperm cell. Okay? Papakita natin yung itsura ng embryo. Ito itsura nila. Ayan, no? Pag nagbubuo na. Yan, pag nakabuo na. Kaya hindi po totoo. Nako, araw pa lang yan. Hindi pa yan tao. Hindi po totoo yun. Tao na po sila oras mag-meet. Okay, pakita rin natin. Ito na, yan. Pag 5 weeks, ganyan ang itsura na ng bata. Ganito na itsura niya. Hindi pa mukhang tao, pero hindi pa kompleto kasi. Ito, 11 weeks. Yan, no? Halos may ulo na, may ano na, katawan na. Pagdating ng 20 weeks, ganito na, lumalaki na yung bata. Pagdating ng 24 weeks, ganito na mangyayari. Ito, 32 weeks, almost 7 to 8 months na siya. Malaki na yung bata. At ito, full term na. This is a full term baby. This is a full term baby. 9 months ang ibig sabihin. 9 months na siya. Ang ganda tingnan, di ba? Tapos papakita natin sa inyo yung childbirth. Okay, ito full term, oh. Ito yung umbilical cord. Yung ulo nakadikit na sa pelvis. Tapos to sa pubis, di ba? Okay, Doc Lisa, maganda siguro ma-explain mo to yung paglabas ng baby. I think gustong-gusto nila malaman to eh. Paano lumalabas, tsaka paano delikado siya. Ayan, no?
Ang unang stage, yung dilatation, Doc Lisa. Oo, hihilab na ho yung tiyan ninyo. So, pag hilab, bubuka na yung cervix natin. So, hihintay natin humilab. Bubuka na yan. So, makikita nyo, ayun, may opening na doon. So, hilab, hanggang, ayan, makikita nyo, crowning. Lumabas na yung ulo. Diyan kayo pinaiire. Kailangan maganda irin ninyo dyan para tuloy-tuloy lumabas yung inyong baby. Tapos, pag lumabas na yung baby, yung inunan. Yung inunan. At kailangan din itong palabasin ng buo. Lumabas ang bata. Oo. Okay. Tapos, meron pa akong magandang cute na picture. Bata na siya. Bata na siya. Yan, cute na cute. 4 months. Pero mahirap gawin yan. 8 months. 8 months. Marunong na sila. Ako, makulit na yan. 1-year-old, nakakapagod na kasi takbo na yan ang takbo. Okay, Doc Lisa, ako naman, i-focus mo na lang ako. Meron tayong tips para sa infertility. Di ba? Ngayon kasi, sa mga lalaki, syempre, papacheck tayo sa urologist. Di ba? Sinabi ko na yung mga problema, di ba? Pwedeng may varicocele, pwedeng may infection. Tapos, meron pang mga factors. Kailangan manood mga kalalakihan dito, yung mga hindi makanak. Paki-share po itong video natin para makatulong tayo sa maraming kababayan natin. Number 1, ito hindi nyo to alam, bawal sa egg ng lalaki, sa testis ng lalaki, mainitan. Okay? Ulitin ko, bawal mainitan. Pag nainitan yung egg natin, mamamatay yung mga semilya. Pwedeng mamatay yung semilya. Halimbawa, jeepney driver kayo. Pag jeepney driver, diba, yung makina, init. Ang init ng makina, parang naluluto yung egg ng lalaki. Pwede kayo mabaog. Kaya nga ginawa ng Diyos na nakalabas yung testis, nakalabas sa katawan, para hindi siya mainitan. Yung mga mahilig mag-computer, Doc Lisa, yung mga naka-laptop, di ba? Naka-laptop sila. Naka-laptop, naka-lap nakapatong dito sa lap eh. Ang problema sa laptop, mainit yung laptop, di ba? Maiinitan din. So baka yun ang reason sa mga jeepney driver, maglagay kayo ng kutsyon. Laptop, wag ipapatong, wag paiinitan yung mga kalalakihan. Next, ang bawal din sa mga lalaki, yung mga exposed sa mga chemicals, Doc Lisa. Pesticides, benzene, bawal din yan. Yung mga mahilig mag-sauna, nag-hot shower masyado, iwas din konti. Iwas din konti kasi baka kaya bumababa yung sperm count ninyo. Yung mga nagtatrabaho sa hospital, yung mga radiation, nagpapa-x-ray, x-ray technician, so yan na, iiwasan din natin. Tapos, syempre yung droga, nakakasama. Ito pa, sa mga lalaki, isang possibility bakit nababaog ay pag-inom ng alak. Pag malakas kasi kayo minom ng alak, bababa yung testosterone level mo, pwede maging impotent, bababa din yung sperm production. Naninigarilyo, pwede rin bumagsak ang stress, malalaking stress. Di ba? Hindi rin makagawa ng baby. Tapos, papa-analysis natin yung semen. Tawag natin dito, semen analysis para makita yung pinakita ko kanina, tama ba yung dami, okay ba yung galaw, ayaw bang gumalaw. Ano mga tips sa inyo? Dadalasan yung pagtatalik para mas malaking tsansa. Tapos magtatalik during ovulation time, yung sinabi kong day 14. At Doc Lisa, maganda rin daw iwas sa mga paggamit ng mga KY jelly, kung ano pinapahid, lotion during sex. Kasi pag marami kang pinahid ng mga jelly o mga pampadulas o whatever, bumabagal yung galaw ng sperm nai-interfere niya. Pagdating sa mga pagkain, may tulong yung pagkain may zinc, tulad ng keso, yung mga may zinc, may vitamin A, C, D, E, may tulong konti. Kasi kailangan ng sperm yung may zinc. Pero oysters, sabi nila, pero hindi talaga proven itong mga bagay na to. Papakita ko lang siguro sa impotence, no? Anong mga cause ng mga impotence, mga kalalakihan. Yan, nababantayan natin. Ito yung sa lalaki, di ba? Yan, babantayan natin. Yan, ha.
So, kung merong obstruction, nasisira, wag papainitan, ha? Wag papainitan. Pag nainitan, diyan magkakaproblema. At ito yung mga cause ng impotence. Yan, papakita natin. Yung nagbabara, sa ugat, sakit sa puso, can cause impotence din. Mga may high blood, baka hindi kayo makaanak dahil sobrang high blood. Yung mga diabetes, nako, pag diabetic po kayo, in 5 years, kadalasan, magiging impotent na eh. So, ingat din tayo. Nerve injury, nasira yung mga nerve. Stroke patients, na stroke. Tsaka paggamit ng alcohol, drugs, and smoking. Yan. Meron din tayong mga gamot sa impotence, katulad ng mga Viagra at iba pang mga gamot. Pero, kailangan makikita kayo ng doktor. Okay, Doc Lisa? Siguro mga female causes naman tayo ng impotence. Yan, pagkita natin. Female causes of impotence. Yan, ito si Doc Lisa. Okay, na-adjust ko lang. Yan. So, sa mga babae naman, iba naman ang dahilan bakit nagiging impotent. Papakita natin itong drawing natin, ha? Sige, Doc Lisa. Yung mga causes ng female causes of impotence. Ako na mag-focus. Yan. Okay. Oo. Marami sa kababaihan natin. Merong polycystic ovarian syndrome. Huwag po kayong mag-alala. Kahit po kayong may PCOS na tinatawag, pumunta lang po kayo sa inyong OBGYN at nagagawa na po yan ng paraan, nagagamot na, magaguide kayo ng inyong OBGYN kung paano magkakaanak. Marami po akong kakilala, may PCOS, nagkaroon na sila ng supling. Okay. Tapos, merong mga pelvic adhesions. Kasi po dati, nagkaroon sila ng mga endometriosis, mga dating operation. So, nagkaroon po ng dikit-dikit, kaya hindi makapaglabas maigi ng kanilang mga itlog. Oo. So, yan ang dahilan. Ito naman, mga fibroids, yun nga po, yung mga tumubong kung ano-anong mga bukol dun sa kanilang bahay bata, kaya hindi maka-implant yung kanilang egg cell and sperm cell na nag-meet. Yan. Tapos, yung kanina, nabanggit ko rin, may mga endometriosis. So, sa mga ganun po, madalas kasi merong bleeding, meron pong mga pagsakit ng tiyan. So, napakahirap po. Madalas din tumutubo ito sa loob ng kanilang bahay bata, kaya hindi makapag-implant din. Napakasakit din po na itong mga endometriosis na ito. So, marami po ang may endometriosis. Pero wag po kayong malungkot kasi lahat yan ay magagawa naman po o magaguide kayo ng inyong OBGYN. Tsaka alam nyo po, isa pang maganda, napakaganda na ng mga ultrasound natin ngayon. So, kailangan lang mag-consult tayo sa inyong OBGYN kasi mababantayan niya kung kailan lalabas na yung itlog. So, pag ultrasound niya at nakita niya lalabas na ang itlog o ang egg cell ninyo, sasabihin ng inyong OBGYN, Mrs., uwi ka na, tawagin mo na si Mr. Tsaka nakakatulong din po yung pagkakaroon ng bakasyon mula sa inyong trabaho. Doon po sa mga hindi magkaanak, itry nyo pong magbakasyon din ng ilang buwan. Baka dito sa pagbabakasyon ninyo, doon kayo makabuo ng bata. Kailangan din po ng vacation. Kung gusto niyo talagang iplano yung inyong pag-aanak. Yan. Okay. Tapos yun na nga, nabanggit natin kanina. 35% problema ng lalaki, 35% problema ng babae, may mga 10% hindi ma-explain. Tapos, yun nga yung ovulation problem ng mga kababaihan. Tapos, yung mga sa father din, may mga kani-kanilang mga problema. Kaya talagang 50-50. Yan, ganyan ang mga dahilan. Yes, pakita natin itong magandang board natin, Doc Lisa. Ito yung menstrual cycle na pinapakita natin yan. Dito mga safe days, safe days. Dito mga safe days.
Yan, safe. Yan, ilalabas. Hanggang dito na mga po. day 10, safe kayo. Ha? Pero oras na mag day 11, pag regular ang menses nyo, pwede nyo gamitin to. Day 11 hanggang mga day 18, ganyan. Ovulation, delikado. Pero nakita nyo, maganda yung bahay bata. Talagang maganda. ready siya for implantation. So kung gusto nyo magkaanak, dito kayo magtatalik sa day 14. Yan, Yun, lumabas. i-guide kayo ng OB nyo, kailan ang Day 14. ovulation nyo. Meron ding kits may mga kits. Oo. Doc Lisa, meron ako bibigay ng mga tips sa kanila konti para sa bago natin tapusin yung sa pregnancy tips. Kasi yan talaga number 1 question nila eh. Kaya inaral natin mahigit. Oo, meron tayong mga watchers, 7 years daw ang inabot. Yes, ganito naman ha. Kanina sa mga lalaki, sabi ko, wag papainitan ha. Wag magsasauna. Pag nainitan yung egg nung lalaki, mamamatay ang sperm. Sa mga babae naman, dapat po magpapapayat tayo. Yung mga babaeng overweight, pag sobrang overweight, minsan hindi sila nag-ovulate eh. Nagkakaproblema. Hindi bawat buwan nagkakaroon sila ng egg na lumalabas. Yung mga babaeng may sexually transmitted disease, mga STI, STD, may problem din. Ito po, yung mga night shift, Doc Lisa, mga nagtatrabaho siguro sa call centers, mga night shift, sabi nila, ayon sa pag-aaral, mataas ang tsansa ng mga night shift workers na maging infertile o maging paog kasi na-affect yung hormone production eh. Lalo na pag kulang ka sa tulog tapos night shift ka pa. Mahirap makabuntis kaya siguro baka iba na lang work, diba? Dapat magpa-daytime shift ka. Ang stress din, hindi rin mabubuntis. Yung pag-inom ng alak. Pag umiinom kayo ng mga alak, yung mga babae, meron ding ovulation disorders. Ito, Doc Lisa, medyo controversial ha. Hindi pa ganun kalinaw, pero yung mahilig daw sa kape. Ito, ayon to sa Mayo Clinic eh. Bawasan daw pag inom ng kape, ayon sa Mayo Clinic, kasi pag sobra kay hilig sa kape, more than 1 cup a day, pwedeng may connection sa pagiging infertile o hindi makaanak. So, ilimit nyo to 200 to 300 milligrams a day habang gusto nyo gumawa ng baby. So, medyo bago itong mga tips natin. Sa coffee, sa night shift, tsaka sa stress. Baka ito lang ang cause eh. Kaya hindi kayo makaanak. At isa pa, ito. Sa mga atleta, Doc Lisa, yung mga athletes, huwag din masyadong exercise. Kung mapapansin nyo, yung mga athletes, yung mga nasa Olympics, karamihan sa kanila, hindi nire-regla. Kasi pag too much vigorous activity, mai-inhibit yung ovulation. Hindi sila mag-ovulate at babagsak yung production ng progesterone. Kaya okay mag-exercise, konti-konti, pero wag yung jogging 10 miles, tuloy-tuloy. Baka hindi kayo magkaanak niyan. Tapos syempre, exposure sa mga toxins, mga hindi mo masabi, mga pampakulay, mga pang-spray ng mga lamok, yung mga chemical na naaamoy, mga gasolina sa factory workers, mag-iingat din kayo. Tapos yung sinasabi ko during the ovulation, yun ang pinakamaganda. Malalaman ng mga kababaihan yan, nag-iiba yung vaginal secretion. Itong mga tips natin, kinuha natin sa kaibigan natin, si Dr. Kate Howard, Dr. Jeff Puruganan, mga OB. Yun na nga, normal weight para sa kanila. So sana nakatulong itong mga tips natin. At bago ko nga tapusin, binanggit ko to, very important. Okay lang magbuntis kayo, tinuturuan namin kayo, pero meron tayong pag-iingatan. Ito yung mga high risk. Sabi nga nila, pag buntis ka, isang paa na sa libingan. Ano yung mga high risk for pregnancy? Ibig sabihin, pwede magbuntis, pero baka komplikado. Baka komplikado. Kailangan ko sabihin sa inyo, mamaya magbuntis kayo. Ayan na ulit. Okay, pakita mo sa akin. Hi, okay naman ba, Naklisa? Are we live? Bumalik na tayo, live Yes. na tayo. May konti lang problem sa internet, pasensya na. Minsan kasi pag nagloloko yung internet, sa Philippines kasi nagloloko yung internet, napopost yung Facebook Live. Kaya pag nag-post yung Facebook Live, okay lang, tuloy lang tayo. Baka kung nawala kami, tingnan nyo yung next feed natin. So salamat sa pag-share nitong post. Kahit medyo nagloloko yung internet natin today, hindi natin alam bakit nagloloko today.
Share lang tong post para marami makanood. So, sinasabi ko kanina, ito lang pag-iingatan for pregnancy. Ito mag-iingat kasi nga, isang paa pwede na sa hukay kung buntis kayo. Kung kayo ay lampas 35 years old, pwede pa magbuntis pero mas complicated. Medyo high risk ang tawag sa iyo ng OB ninyo. More than 35, ingat na. Pwede pa pero ingat na. Pag panglimang baby nyo na, panglima na, masyado na madami, ingat na rin. High risk na rin. Kung wala pa kayong 18 years old, hindi pa fully formed kasi yung uterus, yung mattress, hindi pa ready. Tapos kung may history kayo ng high blood, may high blood ka na, may diabetes ka na, meron ka pang mga sakit-sakit, medyo high risk na rin for pregnancy. Tsaka pag over 35, minsan nagkakaroon ng abnormalities. Yun na binabantayan natin. Okay? So, sana nakatulong itong mga tips natin. Yung other video natin, meron na rin tayong binigay para sa kanila. Isa. Ito nga yung mga pictures na pinapakita natin sa kanila. Sa skin, infertility. At siguro ituloy ko na rin to. Medyo maganda to eh. Para naman sa kababaihan, ikompleto na natin tungkol sa menopause. Yes, ito Doc Lisa. Tungkol sa menopause. Yan. Ipakita natin sa menopause. Ito mga factors pag nagme-menopause, mga age around 45 to 50 years old. Yan. Ito yung nararamdaman ng mga kababaihan pag nagme-menopause. Pwede natin i-share sa mga mami natin. Yan. So, pag nagme-menopause kasi, hindi na gumagawa ng estrogen. Kaya nagme-menopause. At dahil dito, yung buhok nagiging mas manipis. Yan. Ang skin, medyo nawawala, kumukulubot, Doc Lisa. Ang puso, minsan nagkakasakit. Yan. Sa breast, nagsasag. Yan, nagsasag ang breast nila. Ang uterus, lumiliit. Yan, mas maliit na siya than normal. Kahit sa pag-ihi, mas madalas na rin daw magkaroon ng mga bladder infection. Kung ganyan. So, ito mga tatanungin natin sa doktor kung pwede kayo mag-hormone replacement therapy kung menopause. Yan kasi ang issue natin, understanding menopause. Okay? Doc Lisa, your next topic. Yan, reverse na natin to. Okay, batiin muna natin sila. Nag-pause lang tayo kanina. Yan kasi mga questions eh. Ang dami natin mga questions. Thank you sa lahat ng mga nanonood ngayon. Thursday, okay naman dito sa Pilipinas at masaya naman tayo ngayon. At ito, mahinahanda natin yung tips kay Eileen Del Rosario. Thank you very much. Sige po, pre-menopause and post-menopause. Mag-iingat tayo sa, di ba? Basta laging healthy lang. Okay naman yan. Luz sila. Yan, thank you very much. Thank you. Salamat sa lahat na nag-share nitong post natin. Sabi ko nga, pag nawala yung video, tuloy-tuloy lang natin. Tapos, Doc Lisa, ano prepare mo? Arthritis. Yan, may tips si Doc Lisa para sa arthritis. Tapos mamaya, yung sa akin about ulcer, bibigyan kayo, and about alcohol na na-prepare ko para sa inyo. Okay, reverse lang natin to konti. Close and reverse. Ang dami may arthritis ngayon. Arthritis, rayuma, o pananakit ng mga kasu-kasuan. Yan. Kaya nga, ayan, rayuma, pananakit ng kasu-kasuan, joint inflammation. Ang pinaka-common sa rayuma ay yung tinatawag na osteoarthritis. So, pinakamadami yan. Apektado yung cartilage, yung butong mura, kung sabihin nga, yan o, cartilage, yung butong mura ng ating tuhod. Example yan, tuhod, likod, masakit at naninigas yung mga kasukasuan. Sa matagal na panahon, nadidevelop itong mga osteoarthritis na to. Tapos, meron ding tinatawag na rheumatoid arthritis. Ito, dito sa rheumatoid arthritis, mainit, mapula, yung mga kasukasuan. Tapos mapapansin nyo, kaliwat kanang bahagi yun. So, pareho.
May kasamang lagnat, pagkapagod, minsan pumapayat sa mabilis na panahon. At minsan nagsisimula na ito sa batang edad. Yung iba, 25 pa lang to 50 years old, nagkakaroon na ng rheumatoid arthritis. Meron din naman tayong tinatawag na gout o gouty arthritis. Yung mga gouty arthritis naman, sobrang sakit na kadalasan dun sa malaking daliri ng ating paa. At pag nilaboratory, blood test, mataas yung kanilang uric acid. So, ano ang tip natin? Mga tips para hindi tayo magkaroon ng rayuma. Sa matataba, magbawas ng timbang. Kapag masakit, pwede po ang depende, tignan nyo. Pag masakit, cold compress. Pero kung matagalan ng pagsakit, pwede rin yung hot compress o warm compress na tinatawag para mabawasan yung paninigas ng mga kasukasuan at kirot ng joints. At lagi nga natin sinasabi, kung wala namang sakit sa heart at sa kidneys, pwede po tayong uminom ng 8 hanggang 10 basong tubig araw-araw para mailabas yung uric acid. Meron pong mga magagandang exercise katulad ng mga tai chi. Yan, yung mga dahan-dahan lang po ang galaw pero coordinated. Bagay yan sa mga may rayuma. Meron din pong mga nilalagay na mga pain reliever cream. Pwede po tayong gumamit yan. Para hindi tayo inom ng mga kung ano-anong mga gamot. Yun na lang pong mga cream na mayroong pain reliever para ipapahid lang po doon sa inyong balat. At doon po sa may gout, napaka-importante. Inumin nyo po ang inyong maintenance katulad po ng allopurinol or febuxostat. Kailangan po matagalan ng pag-inom niyan. Hindi po pwedeng kung kailan lang masakit, doon magagamot. Kung kailan walang sakit, hindi doon iinom ng gamot. Mali po yun. At pwede po tayong magpatingin sa ating mga rheumatologist kung talagang sobrang sakit na itong ating mga kasukasuan para malaman natin anong klase itong rayuma na nararamdaman natin. Naman, Doc Lisa, magbibigay tayo ng tips tungkol sa alcohol. Ito na. Malapit na mga holidays natin. Alcohol tips. Pointer. Isang pointer. Yan, alcohol tips. Maganda ba nakahawak o dito na lang? Pwede naman nandito. Yan, tatayo na lang ako. Baka natin tuwa tayo ng pwesto. Okay. Alam ko, tatanungin nyo, Doc, pwede ba uminom ng alak? Para sa akin kasi, may pros and cons ang pag-inom ng alak. Ang pinaka-pro naman sa pag-inom ng alak ay, sabi nila may tulong ang red wine, pero hindi naman kasi talaga ganun kalaki din yung benepisyo. Pakita natin yung mga alak, ito yung mga sample natin. Ito lang po ang recommended. Para sa akin kasi, mas maganda hindi na lang kayo uminom Pero sabihin nyo, killjoy ako Kung pagdating sa beer, ito ang beer, sa kalalakihan, 2 basong beer lang ang maximum bawat araw. 2 lang, pinakamarami na yan. Pag lumampas dyan, masisira na yung atay nyo. Sobra na yan. Pagdating sa red wine o white wine, hanggang 2 kopita lang. 2 ganito lang. Huwag na sosobra. Sa kalalakihan yan, Tapos sa hard drinks ay 1 shot lang. Ito sa baba, Doc Lisa, hard drinks. 1 shot lang. Okay? Pagdating naman sa mga kababaihan, kalahati lang, half. 1 glass of beer lang ang allowed. Isang wine glass lang a day at isang hard lang a day. Pero para sa akin, mas gusto ko pa rin na hindi na lang kayo uminom. Kasi ang laman yan may ethyl alcohol Ang alcohol, hindi nyo alam, nakakataba ang alak. May sugar ang alak, may starch ang alak, may carbohydrates. Tapos nagpo-ferment with this. Okay? Pwede maging poison ng alak. Ito yung mga magiging bad effects ng alak. Tingnan natin muna ano nangyayari sa tiyan. Pag nasobrahan kayo ng alak, tapos lalagyan nyo pa ng pulutan, chicharon, bulaklak, pabali sa mga pulutan nila. Kita nyo yan, naggagas-gas-gas ang sikmura nyo. Ito, ruge yan. Hawakan ko. Ang ganda ng board natin. Kita nyo?
Parang dumugo talaga. Ayan o, dumugo. Ayan, layo mo konti. Para ma-focus. Yan. So yan o, dumudugo siya o, dumudugo. So gastritis and gastric ulcer. Ang ibig sabihin niya. Ito pa, mas malaki pa yung ulcer o. Kita mo to, Doc Lisa. Banda rito sa baba. Yan, nagkabutas na o. Pag yan nabutas ang tiyan mo, kakainom ng alak, mamamatay ang pasyente. Pag sobra inom ng alak, pwede ka mag-esophageal cancer. Kasi dito dumadaan yung alak eh. Diba? Gustong-gusto nyo yung pag-inom ng alak. Yan, nandiyan dumadaan, no? Nagka-cancer dito. Okay? Tapos, alam ng doktor to. Merong mga uminom ng alak, sumusuka ng dugo. Sumusuka ng dugo, meron kasi esophageal varices. May esophageal varices. Tapos, ang kinakatakot natin sa alak, ito, stomach cancer. Kadiri, oh, stomach cancer. Pag stomach cancer, medyo tagilid na talaga yan. Mahirap na gamutin. Ito ang itsura ng alak. Para siyang bilog na mga blue. Blue siya, bilog. At pag uminom ka ng alak, papasok sa katawan mo yan. Yan, oh, pumapasok siya. Ang dami nila, oh, pasok sila ng pasok. At pupunta sila sa atay mo. Yan, oh. Diretso siya sa liver. Ang alak, napakasama sa liver. Yan. Hindi kaya tunawin ng liver mo yung dami ng alak na ininom mo. Sa loob ng 1 hour, kaya lang niya tunawin mga ilang cc lang eh. Parang 1 ounce lang eh. So sa isang oras, kaya tunawin ng atay nyo, kahit Superman pa kayo, kahit sabihin nyo gano'n kayo ka-healthy, mga 1 cc lang ng ethyl alcohol. Pag nilampasan nyo, overloaded. Ano mangyayari sa atay nyo? Pag sinobra nyo alak, magmumukhang parang kilawin eh. Ayan o. Nanigas o. Tigas o. Nahawakan ko yan. Tigas o. Nanigas. Nagkabukol-bukol ang atay nyo. Pag nagbukol-bukol ang atay, hindi nagagana yung atay. Pag wala kang liver, nasira ang liver, simple, you will not live. Ano ang will not live? Hindi mabubuhay. Okay, Taklisa? Go. Hindi mabubuhay, will not live eh. So, liver, yan, kailangan natin. So, ang tawag natin dyan, yan yung liver cirrhosis. Yan ang ayaw natin mangyari. Liver cirrhosis. Yan. Tapos, ito ang normal liver cell. Yan ang magandang liver cell, di ba? Maayos. Pero sa mga manginginom, ito mangyayari. Nakita nyo itong bilog? Yung bilog na yan, taba yan eh. Taba. Fatty liver yan. Ang daming may fatty liver. Bakit nagkaka-fatty liver? Sobra pag-inom ng alak. Sobra pagkain ng mga bawal, mga lechon. Lalo ngayong Christmas, mga pork chop na taba. Yan ang pinag-iinitan nyo. Yan ang magpa-fatty liver. Papasukin ng taba ang liver. Yan. So pag uminom kayo ng alak, sira ang liver, sira ang tiyan, duduguin, pati utak ni diferensya. Hindi nyo ba nakikita yung mga manginginom, makakalimutin na sila? Di ba? Makakalimutin. Alcohol can damage your body, yung brain, yung nerves. May mga uminom ng alak, nabablack-out eh. Di ba? Nakalimutan yung sinabi. Meron silang short-term memory loss. Yung iba, nanginginig pa. Kaya nga yung mga uminom ng alak, pag gewang-gewang, di ba? Pag maglakad, Doc Lisa, para silang lasing eh. Bakit lasing? Kasi yung alak, pumupunta sa utak eh. Nasasawsaw nung alak. Yung utak nila eh, nakasawsaw oh. Alak, pumapasok sa blood-brain barrier. Pag nasawsaw, para ka na-stroke. Hindi ka na makalakad. At ang alak, masama din sa puso. Nakakasira ng puso. Alcoholic cardiomyopathy. Kita mo to, dapat pantay ang laki nito sa kaliwa. Ito mo nangyari sa puso ng alkoholiko. Lumaki, laki. Heart failure, ayaw na magbomba. Pag ayaw bumomba, wala na, mahina na. Tapos, lalo na sa mga buntis, bawal na bawal ang pag-inom ng alak sa mga buntis. Kita nyo nangyari, oh. Kawawa naman si baby. Tapos, sa mga nanay, pagalitan natin yan, oh. Si nanay, inom ng alcohol, oh. Tulad na sinabi ko, itong mga blue, ang alcohol, pasok siya sa maternal blood. Pupunta siya sa blood ni baby. Yan, papasok. Ano mangyayari kay baby? Malalasing si baby. Doc Lisa. Smaller din ang brain nila. Tsaka lower IQ. Iba nga mentally retarded. Kawawa nga. Magiging alcohol, magkakaroon ng serious problem sa baby nyo. Kita ko, pinasok ng alcohol. Nalasing si baby. Ang tawag natin dito,
fetal alcohol syndrome. Underweight, payat, mababa IQ, hindi matalino, utak liliit, matutunaw yung utak, mental retardation, magiging retarded. Palagay natin, edad niya pang high school pero nasa grade 2 pa lang yung bata. Kasi nga, uminom ng alak si nanay. At pag nagpapasuso kayo, ang alak papasok din sa breast milk. Breast milk papasok din. Malalaking problema natin sa aksidente talaga ang alak. 60% ng mga accident dahil sa pag-inom ng alak. Kahit yung mga murder, patayan, uminom ng alak. Ito level ng concentration na ito pag nahuli kayo ng pulis. Pag uminom kayo ng alak, check yan sa dugo. Pag ito ang level nyo, 0.025%. Hilo-hilo na hilo-hilo. Intoxicated, kung ano na sinasabi. Kala mo masaya, hindi na makaisip, hindi na makalakad ng diretso sa banyo. Pero hindi ka pa huhulihin ng pulis. Ito ang huhulihin ng police level. Ito, 100 mg per DL, 0.1%. Ito talaga ay legal limit Alam ko meron na tayo dito konti, pero hindi pa talaga. Di ba sa US, pag uminom ka ng alak, tapos nahuli ka ng pulis, papalakarin ka ng diretso. Pag hindi ka nalakad ng diretso, huli ka. Pag lumampas ng ganito, ang dami ng alak sa katawan, hindi na nahihiya. Kahit sinong babae, lalapitan na. Biglang matutuwa, madidepress, magwawala na, hostile, manununtok. Diba, Doc Lisa, maraming pagdating na ng alak, talagang sutukan na, patay na. Slurred speech, hindi na makasalita ng diretso. Double vision, hindi na makakita ng diretso. Pag uminom ka pa na uminom ng alak, comatose ang aabutin mo. Yan, comatose. At patay yung pasyente. Bigyan natin ng tips paano tumigil sa pag-inom ng alak. So may namamatay. Marami na mamatay. Lisa, kung tayo masyado malayo sa internet nating. So number 1, just type up din. Malapit kami sa internet para hindi masira. So una, may quit date kayo rin sa alcohol. Dapat sasabihin nyo, ang kailangan ko na stop. Tapos pwede mo malaman, Doc Lisa, kung alcoholic ang isang tao. Ang alcoholic ganito, umaga pa lang umiinom na. Umaga pa lang umiinom na alcoholic na yun. Diba? Tapos, may trabaho. Isang lalaki, babae, may trabaho. Pero sasabihin niya, ayoko muna magtrabaho ngayon, hindi ko muna gagawin yung project ko. Iinom muna ako ng alak. Pag gano'n na ang desisyon niya, alcoholic na yun. Tapos, isa pa, pag yung iniinom niyang alak, padami na ng padami. Padami na ng padami. Sabihin, una, isang shot lang para malasig. Next week, kailangan na niya 2 shot. Tapos, next week, 3 shot na. So, pag parami ng parami, alcoholic na rin tawag doon. Tapos, yun na nga, pagising ng umaga, sakit ng ulo, kailangan na natin ng counseling and rehab. Minsan, pinapasok natin sa ospital. Para makaiwas sa alak, itong tips natin, healthy lifestyle. Kasi nakita nyo na nga, sinisira yung buong katawan Number 2, iwas sa mga barkadang umiinom. Siyempre, ma-influence kayo ng barkada mo. Sabihin sa barkada, sorry, ayoko na uminom ngayon. Number 3, sa mga kliyente. Di ba? Minsan sa negosyo. So, yung mga client, hindi mo naman kailangan dalhin sa bar or di ba? Minsan, excuse na lang Number 4, solve niyo yung problema niyo na hindi kailangan uminom ng alak. Number 5, gawa tayo ng mga projects para maging busy kayo. At syempre, pag alcoholic yung magulang, yung bata, Doc Lisa, nagiging alcoholic din. Para hindi tayo tularan ng mga bata. At alisin lahat ng alak, lahat ng beer sa bahay para hindi makita. Kasi pag nakita mo siya, matetempt ka So, gawa tayo na ibang bagay. Any questions, Doc Lisa? Maganda yung payo mo kasi kailangan tayo ang example sa ating mga teenagers. Kasi pag nakita nila, isip nila masarap yun Oo nga. Susubukan nila yan. Pag alcoholic ang magulang, malaking percent yung bata gagayahin Gagayahin. Lalo na kung may problema, dadaanin sa inom. Wala makukuha ito Ito makukuha nyo. Ang dami nyo makukuha Makakakuha tayo konting gastric cancer. Ito, 6 months, 1 year to live. Mabubutas ang tiyan. Pag nabutas ang tiyan, tapos. Magli-liver cirrhosis. Magiging impotent. Yan bang gusto natin.
Yung baby natin magiging retarded. Gusto nyo ba mag-alaga ng bata na hindi rin makapasok sa school dahil uminom ka ng alak? Ayan yung mga alak ko. At daming patayan, aksidente dahil sa alak. Daming banggaan. Diba? So dapat talaga malakas yung batas natin sa pag-iwas ng alak. Tsaka sa mga fatty foods din natin. Okay? Next, pwede ako Doc Lisa. Papakita ko konti yung mga sakit sa tiyan. Pala yung gusto nila itong anti-aging tips eh. Pakita ko sa'yo. Yes, pwede ka muna mag-greeting. Yes. Prepare sa inyo. Ito, cancer kit. Yes, hello kay Josie Chen, kay Emir, kay Floro Sulce Jr., Editha Lago. Yan. So, eto may mga tips si Doc tungkol sa causes ng cancer. Alam nyo, diba sa isang pamilya halos lahat, mapapansin nyo, merong may cancer. Oo. Ito, i-reverse ko na. Yes, magbibigyan ako ng tips tungkol sa cancer, paano iiwas sa cancer, tsaka paano iwas sa pag-iedad. After this, si Doc Lisa naman. Dito lang tayo. So, ito ang mga causes ng cancer. Diba? May kilala kayong may cancer na namatay na. So, number 1, pwede mamana natin sa magulang. Pag ang magulang mo may lahi ng breast cancer, magpapacheck ka rin. May lahi ng colon cancer. Hindi ibig sabihin pag breast cancer yung nanay, yung anak siguradong breast cancer din. Pwede naman maging iba yung cancer ng anak. Pwede maging colon cancer, gastric cancer. Basta may lahi ng cancer. Number 2, paninigarilyo talaga ang diferensya natin. It can cause lung cancer, stomach cancer, at marami pang iba. Katulad ng sinabi ko ngayon, pag-inom ng alak, sobrang pag-inom ng alak can cause liver cancer, liver cirrhosis. Air pollution, pollution sa hangin, sa mga chemicals, yan, pinag-iingatan natin. Tsaka ito po, sasabihin ko na sa inyo, smoke foods, yung mga sunog, mga burn foods, diba? Minsan sa barbecue, mahilig tayo sa sunog eh. Pero yung sunog ang nakakakos ng cancer. Plus pati mga processed foods, Doc Lisa. Diba? Minsan yung mga hotdog, ham, nasabi na yan ng World Health Organization, pwede siya maging cause ng cancer. Mga nanay, wag po everyday hotdog ang Hindi pwede hotdog. sa anak. Sorry. Kasi madali. Yan, baon, almusal, tanghalian, baon sa school, pati hapunan. Asar na si Doc Lisa. Ganito po kasi minsan kasi as a doctor, kailangan ko sabihin yung tunay sa inyo eh. Pero syempre sa Pilipinas, meron tayong mga kumpanya, meron tayong mga advertisement, meron tayong iniisip na may sasama ang loob, pero hindi naman dapat isipin yung sasama ang loob. Anyway, kung magagalit sila, di magalit na sila. Kasi sinesave lang natin yung kababayan natin, yung milyong-milyong nanonood sa atin. Hindi po healthy yung hotdog. I'm sorry to say. Kahit anong sabihin nyo, hindi siya healthy. Pwede kumain siguro once, twice a week. Pero ang hotdog, hindi healthy. Processed food siya, may nitrites siya. Hindi magandang karne yung nilalagay sa mga hotdog eh. Alam nyo yung mga karne na magagandang parte, ginagawang pork chop, ginagawang steak. Yung mga tira-tira. Yung tira-tira, yung singit-singit sa ilalim ng buto, yung mga may artery, may ugat. Yan ang ginagawang hotdog eh. Hindi siya healthy. So, pwede siya mag-cause ng cancer. So, iwas tayo sa mga hotdog, dami pang coloring, kahit yung mga ham, salami, ingat po. Hindi siya talaga, lalo na bacon. Bacon is not healthy. Kaya wag masyado magpapadala sa mga advertisement. Okay, konting bawas. Alam ko, mga bata, puro hotdog na gusto. Ito naman, ang special request na ating mga kababayan, how do you prevent aging? Diba? Aging. Paano hindi tumanda? Ito ang cause ng pag-edad natin. Siyempre, lahat umiidad. Gusto natin medyo mabagal lang yung pag-edad. Diba? Too much sun. Sobrang araw. Sobrang stress. Masyadong stress. Nagkakaedad din. Doc Lisa, mana continue? Oo. Ito lahat, syempre, lalo na yung ating mga kababaihan, gusto natin lagi tayong masabihan na, uy, mukhang teenager. So, ito yung mga dahilan ng pagtanda, pagkulubot, pagkapekas,
magkakaroon ng peka sa mukha na dapat nating iwasan. Matinding araw. Kasi nga, yung ultraviolet rays ng sun ay nakakapagpatanda sa ating balat. Ganon din pang too much stress. Nako, makikita nyo puro linya na dun sa noo, sa pagitan ng mata. Kasi nga, nai-stress sa dami ng trabaho. So mga mister, tumulong din tayo sa trabahong bahay. Lack of sleep. Sa mga kabataan, huwag niyong ubusin ng oras ninyo sa pagko-computer, sa mga games. Kailangan tayong matulog ng 8 oras. Smoking, nakakasira po ng balat talaga at magkakaroon pa tayo ng sari-saring sakit. Iwasan na po ang paninigarilyo. Hindi kumakain ng gulay at prutas kasi nga po nasa gulay at prutas lahat ng mga antioxidants o yung against aging na kailangan ng katawan natin at yung negative mental outlook. Kailangan sikapin natin na maging masaya tayo, maging mapagpasalamat at meron tayong mga blessings na nare-receive every day. Huwag po yung sasabihin lagi, kulang ako sa pera, kulang ako sa pera. Hindi naman nagtitipid. So, kailangan sama-sama po yan. Iplano natin. At kailangan lagi nakangiti. Yan. Dapat, kung gusto nyo humaba ang buhay, babalik ta rin lang nila to lahat, Doc Lisa. Babalik ta rin lang. So, cause of long life, gagawin natin, iwas sa araw. Okay? Iwas tayo sa... Kinuha ko lang yung microphone. Yan. Para sa long life, iwas sa araw. Magbawas ng stress, matulog ng mahaba, babalik ta rin mo lang, huwag manigarilyo para maabang buhay, kumain ng prutas at gulay para maabang buhay, at maging positive mental outlook. So, pag binaliktad mo to lahat, hindi ka na aging. Pampahaba na ng buhay. Okay? Next topic ako, Doc Lisa. Yes. Pakita ko yung favorite topic nila sa mga may ulcer. Ulitin ko lang konti. Dito naman tayo, para maiba naman. Yan, nabobore na kasi ako dito. Boring. Boring siya. Yan. Mas maganda bukas ang ilaw natin, no? Pero okay din itong yellow light. Yellow light? Ayan. Ang gusto mo nandito? Kita ba? O, hindi ganun kaganda. Kita? Sige. Marami sa atin sumasakit ang tiyan. Okay? Pakita ko na. Marami sa atin masakit ang tiyan. Ito po, pag may kinain tayo, dito siya bumababa. Bumababa siya dito sa kinain natin. Okay. So, depende sa kinakain natin, minsan sumasakit ang tiyan natin. Special request to ng kababayan natin. At una nga, pag hindi tayo kumakain ng maayos, lagi tayo nalilipasan ng pagkain natin, nagkakaroon ng erosion. Yan, may gasgas dito. So, papakita natin ano ang itsura ng erosion pag hindi ka kumakain. Sa umaga, hindi nagbe-breakfast. Yan ang nakukuha yan, no? Nagkakagasgas. May gasgas dito sa ibabaw. Yan, nagkagasgas ng ibabaw. Pag titignan natin yung actual picture nito sa katawan natin, ay ito, yan, nagasgas. Parang namumula yung pinaka-stomach lining natin. Ang ganda nitong model natin. Yan, okay. Tapos, pag lumala to, sige pa rin ang nalilipasa ka na pagkain. Tapos, mahilig ka uminom ng alak. Tulad na sinabi ko, alcohol, nakagasgas din. Naninigarilyo. Tapos, mahilig masyado sa maaasim o maaanghang. Pwede naman maasim, anghang, mga suka, kalamansi. Pero pag sinobrahan mo naman suka, kalamansi, baka masugatan. Ang next step, pwede magkabutas. Ulcer. Ayan, no? Magka-ulcer siya. Yan. Pag nagka-ulcer, yan, pag pakiramdam niyo masakit ang tiyan, yan, lumalalim na ang butas. Malalim na yung butas ng ulcer. Yan ang itsura ng ulcer natin. At ganito ang makikita natin sa gastroscopy. Look at the picture. Parang singaw, oh. Look, Lisa, yan. Parang singaw siya. Yan, medyo malabo. Parang singaw. Tapos, ito yung third stage na pinakamalala. Kung tuloy-tuloy ang hindi mo inaalagaan yung pagsakit ng tiyan mo, ayan, nabutas na siya. Nabutas, magkakaroon ng perforation. Ito yung sinasabi natin, perforation. Yan, nabutas na siya. Yan. Kaya yung mga sumasakit ng tiyan, bibigyan ko kayo ng tips para hindi mabutas ang tiyan natin.
Sobra sakit po ito, yan, no? Nangitim pa siya. Oh. Yan, no? Ang dami kasi mga chemical irritation na pupunta sa katawan natin. So papakita natin paano naghihilom ang ulcer. Kung mag-iingat tayo, kahit masugat siya, pagkaraan ng ilang oras lang araw, tutubo ulit siya. Yan. Pag tumubo, at pwede siya maghilom ulit. Yan. So, bigyan natin sila ng tips paano makakaiwas sa ulcer. Yan. Okay lang ba ako? Good? So, first tip, pagkakain tayo, dapat dahan-dahan lang yung kain. Di ba? Minsan, masarap kumain 1 minute lang, ubusin mo lahat yung pagkain mo. Pero dapat dahan-dahan lang kain. Eat more slowly, take time to eat, wag magmamadali. Di ba? Tapos, chew your food. Dapat ngunguyain. Ako nga, gusto ko nga malalambot yung pagkain Kung masyadong matigas, minsan mahirapan din yung tiyan natin. Alam ko yung mga acrobat di ba mga acrobat kung ano kinakain, mga needles at ano pa. Number 3, eat more fiber. Maganda yung may fiber like vegetables, fruits, and cereals. May tulong yun sa tiyan natin. Sa gulay, maganda yung okra, kangkong, cabbage. Maganda sa tiyan kasi may fiber siya. Tapos sa pagkain, eat 5 to 6 small meals a day. Konti-konti lang. Kasi pag binusog mo yung sarili mo, lalaki yung tiyan Pag lumaki masyado yung tiyan, lalo kang tataba. Palagay ko maganda itong i-example ko dito, Doc Lisa. Doc Lisa, pwede ka dito. Lipat ka lang dyan. Yan, para malapit tayo sa mic. Yan, tapos papakita ko ang tiyan na lumalaki. Marami sa atin, minsan talagang pag kumain, ayoko naman sabihin, minsan lamon ng kain Sobrang lakas kumain. 2 beses lang kakain. Minsan yung mga kabataan. Pero, ang dami mong kinakain. Ito yung tiyan natin. Yan, ayan, tiyan. Sa stomach. Pag kumain ka ng sobra dami, mag-e-expand to. Lalaki tong tiyan mo. Pag lumaki na tong tiyan mo, ang ibig sabihin, ang capacity niya, malaki na lagi. So, bawat kain mo, para mabusog ka, kailangan pupunuin mo ng 3 platong kanin. Pag hindi mo napuno ng 3 platong kanin, hindi siya mag-e-expand Hindi mo mararamdaman na may ginhawa ka. Parang gutom ka pa rin. Kasi nga, ang dami mong kumain sa isang kainan, palaki siya ng palaki. So, hindi siya nai-stretch. So, yan ang secret. Kaya yung iba tumataba, ang dami nila kinakain, yung tiyan nila lumalaki. Kailangan pupunuin nila ng maraming pagkain, ulam, para makaramdam ng konting busog. Kaya ang tip ko nga sa inyo, kakain 5 to 6 times a day, pero konti-konti lang. Half cup rice, konting ulam, tapos mamaya merienda ka ng saging, apple, tinapay, para liliit ang tiyan. Pag mas maliit ang tiyan, konting lagay mo lang ng pagkain, busog ka na. Hindi ka tataba. Diba? Yan ang secret Sa Japanese, alam ko yan ang secret nila. Tapos, pag kumakain, mas maganda nakaupo. Diba, Doc Lisa, may napanood tayo, yung eating, may tips sila na mindful eating Pag nag-i-eat sila, parang nagdadasal, talagang focus lang sa food, walang TV, walang usap, talagang nakafocus sila sa pagkain nila. Tapos, iinuman mo maraming tubig, 8 to 10 glasses of water, para mahuhugasan natin yung acid dun sa tiyan natin. Tapos, pagkakain nyo, kailangan tunawin natin ang pagtunaw. Diba? Hindi naman pwede pag kumain kayo, hahayaan nyo lang na dyan. Yan, kumain kayo, napuno to. Diba? Hindi pwede hayaan nyo lang. Pwede maglakad-lakad afterwards, mga 15 minutes. Yung iba, kakain ng marami, hihiga na sa kama, hihiga sa sopa, bawal. Bawal humiga. Bakit bawal humiga? Ito papakita ko sa inyo Kumain ka ng maraming pagkain. Diba? Ito, nakatayo yung tao. Hihiga yan. Iniikot ko. Humiga siya, humiga. Pagkakain humiga, yan. Humiga siya sa kama. Nakita niyo nangyari? Yung pagkain nyo, imbis na bumaba sa bituka, babalik sa esophagus. Aakyat yung kinain mo sa bibig, aakyat ulit yan. Aakyat ulit yung kinain mo. Pag umakyat yan, magagasgas itong esophagus mo. That is called gastroesophageal reflux. Yan, babalik. Kaya yung mga may GERD, bawal humiga. Pag humiga kayo pagkakain nyo, kailangan maghintay kayo muna ng mga
2 to 3 hours. 3 oras. Actually, kailangan, Doc Lisa, 4 hours eh. Kailangan mo 4 na oras bago mawala yung pagkain dito. 4 na oras bago higa. Kasi pag humiga ka, babalik yung pagkain mo. Kaya gusto natin nakatayo. Yan, tayo tayo ulit. Para yung pagkain mo nakababa. Pag nakababa siya, tuloy-tuloy ang pagpasok niya dito. At maglakad-lakad para gumalaw-galaw yung bituka. Pag gumalaw-galaw yung bituka, mas maganda yung pag-process ng pagkain mo. Okay? So, take a stroll after eating, regular exercise. Tsaka mag-iingat tayo ngayon, lalo na sa mga holidays, sa mga kinakain natin. Any questions, Doc Lisa? Oo nga, yung dun sa mindful eating, uupo, nguyain ng mabagal ang pagkain, wag makikipag-usap, wag manonood ng TV, walang cellphone. Kasi tayo, habang kumakain, may cellphone. So, yun lang po ang gagawin nyo. Kumain lang at namnamin bawat nguya, bawat subo ng inyong kakainin. Hindi yung binilisan lang yung pagkain, hindi nyo na na-enjoy yung inyong kinakain. Ang bawal din kasi sa pag nanonood kasi tayo ng TV, tapos kumakain tayo, hindi mo namamalayan yung kinakain mo eh. Nanonood ka, tapos kain ka lang ng chips. Nauubos mo lahat, hindi mo namamalayan. Hindi mo alam, ay busog na pala ako. Tsaka isa pa pala, tip na pampapayat. Kasi pagdating ng mga gusto natin tip pampapayat. Ang utak natin, masasense niya na busog ka in 10 to 15 minutes pa. Ibig sabihin, pinakita ko sa yung tiyan, di ba? Yung tiyan. Tapos, nabusog ka na, lumaki na yung tiyan mo. So, magsesento ng signal. Itong tiyan, pag lumaki siya, mag-expand siya, magsesend siya ng signal sa utak, ay busog na ako. Busog na ako. Pero bago siya mag-send ng signal, kailangan mo maghintay ng 10 to 15 minutes. Bago niya sasabihin sa utak mo, uy, busog ka na, tama na, stop mo na yung order ka na order sa restaurant, tama na, wag ka na sumubo-subo. Pero you have to wait 10 to 15 minutes. Ano ibig sabihin? Huwag mabilis kumain. Kasi kung mabilis ka kumain, within 10 minutes, hindi ka makakaramdam ng pagkabusog eh. Mauubos mo lahat, kain ka lang ng kain. So, bagalan mo yung kain, mag-soup ka muna, hintay-hintay ka. Di ba minsan, pag may in-order tayo, Doc Lisa, di ba? Ang tagal ng order, ayaw dumating. Gutom na gutom ka. Tapos pagdating ng order mo after 15 minutes, busog ka na eh. Kasi yung tiyan mo may laman na, kumain ka na, nagsabi na siya sa utak na busog ka na. At pagdating ng pagkain na late, busog ka na, which is good para hindi ka tumaba. Okay? May question sila, Doc Lisa? Yung iba daw, matagal matunawan. Tingin ko kasi... Oo nga. Pwedeng stress. Ito pa, bakit matagal matunawan? Kumakain, nagmi-meeting. Hindi kaya ng katawan mo yon. Utak mo, nagmi-meeting. Tiyan mo, tumutunaw. Hindi yan parang computer. Pag kumakain ka, kailangan nakafocus dun sa kain. Yung dugo ng katawan, kailangan nasa tiyan. Diba? Kaya pag bagong kain ka, busog ka, tinutunaw na dyan, inaantok ka eh. Kasi yung blood flow nasa tiyan, walang ganong blood flow sa utak. Kung pagsasabay mo, yung pag-meeting, pag-uusap, pag may ginagawa ka, habang kumakain, magugulo ang katawan mo. Yung dugo pupunta sa ulo, hindi ka matutunawan talaga. Indigestion. Tsaka sa indigestion, baka yung kinakain mo matigas. Chips, maanghang, maasim, hindi natutunawan. Diba? Yun din ang mga ibang mga reason. Yes, Lisa? Mag-ano lang tayo, sila Sheila, yes, kamusta Ina sa kanila? Cesars, si Aim Atienza, Aldrin De Robles. Yes, meron akong mga final tips sa kanila, Doc Lisa, tungkol sa water. Ikaw, you have some more tips? No more tips ka na? Sige, babalik muna tayo dito at para sa ating mga final tips. Yan. Thanks sa info. Ito ang gusto niyong tips. Okay. Yan, pakita natin ito. Re-reverse ko lang. Sige, bati ka muna, Doc Lisa. Habang naayos ko yung final tips. Si Casey, si Merck Katsaki, Pamela de la Cruz, Gonzalvo Arlene, Jovan
Peralta, Ara Genova, Alex Valdez, thank you for sharing this. Yes, sa mga nasi-share. Tami Obispo, Kay Obispo, Menchita Ganahan, Mohamed Grande from UAE, Beverly Severino, Imelda Arevalo, Girly Betchang, Jaruled, Rodina Earl, Rarehe Toricha, Corazon Vicente, Maxine, Grace Santos. Okay, tabi ka din isa. Yan. Yan. Fe Andaya. Buti hindi na tayo naputol. Naputol tayo kanina eh. So, at least tuloy-tuloy tayo ngayon. Yes, I have one more final tip para sa inyo. I think ito yung favorite nyo na kailangan din natin sa pag-inom. Okay? Saan ba yung water ko? Ito yung favorite nating tubig. Okay lang, Daklis. Lagay ko na ito dito. Para tayong dalawa ang pwede. Okay. Ayos ko tong mic. Maganda itong nabili nating mic. Thank you very much. Yan. Isa, kamawak ng tubig. Thank you very much. Salamat, salamat. At this is my final topic, which is your favorite, I'm sure. Simple lang ang lunas sa maraming sakit. Yan. Pag tinuturo to ni Doc Willie, baka wala na magpatingin sa doktor. Diba? Anyway, marami namang OFW hindi makapatingin sa doktor. Merong pag-aaral, nakwento ko na to dati, na may isang doktor, napunta siya sa isang parang desert na lugar rin, malayong lugar. Wala siyang butika, wala siyang pang-operate. Maraming may sakit nagpapatingin sa kanya. Ang daming sakit. Wala siyang mabigay ng gamot. Alam mo ano na-invent niya? Naka-invent siya ng gamutan para sa kanila gamit lang sa tubig. Ina-adjust lang niya pag-inom ng water. Hindi syempre totally gagaling. Pero ito mga benepisyo ng pag-inom ng tubig. Hinig kayo magic to. Number 1, kailangan uminom ng 8 to 10 glasses in a day. Isang baso talaga dapat. Tapos, ang tubig pwede makaprevent siya ng kidney stones. Diba? Kung meron kayong kidney stones, makaprevent ang pag-inom ng tubig. So, bakit? Siyempre, pag iinom ka ng water, mas mahuhugasan yung sa kidneys mo Mas lalabas Pag hindi ka uminom ng tubig, pag nagkaroon ng bato sa bato, pwede mag-kidney failure, pwede kayong ma-dialysis, pwedeng mamatay. So, tubig lang kailangan nyo. Ayan, tigas-tigas ng ulo. Ba't na tigas-tigas ng ulo, Doc Lisa? Maraming... Tinatamad. Diba? Ang daming may kidney stone. Lagi ko sinasabi, uminom ka ng tubig, kundi ma-operahan ka. Masya-shockwave ka pa dito. Gusto ba ma-shockwave? Magkano shockwave? 50,000. Dialysis, abot kayo 500,000 a year. O, mamumulubi buong pamilya. Inom ka lang ng tubig 8 glasses a day, 8 to 10 glasses. Prevents kidney stones. Proven yan. Number 2, UTI. Ang mga kababaihan, lagi may infection sa ihi. Diba? May UTI sila. Ang pag-inom ng tubig, may tulong yan. Kasi yung mga bacteria, fina-flush Fina-flush. Siyempre, maraming bacteria sa pantog. Pag inom ka ng tubig, mahuhugasan. Pag hindi kayo uminom ng tubig, mapapansin nyo, mapanghi. Mapanghi yung ihi. Hindi lang mapanghi, kulay orange, kulay yellow, talagang lapot-lapot. Kasi nga, kulang ka sa tubig. May infection na yung ihi mo. Kaya kailangan mo ng maraming water. Okay? Number 3, mga nagtatae. Diba? Mainit masyado or dehydrated, lagi na sa labas ng bahay. Kailangan mo uminom ng tubig to prevent diarrhea and dehydration. Mas maganda syempre kung buko, kung kaya mo buko. Kung mayaman ka, pwede ka mag-Gatorade, yung mga juice. Pero kung gusto mo water is healthier. Pag may sakit, di ba? Pag may sakit, yung iba, paracetamol agad. Yung iba, kung ano agad iniinom. Pero pag may sakit, ang number 1 gamot mo, tubig. Bakit? Fever Fever, ang init ng katawan mo. May init ka Ano bang pampababa ng init? Tubig ang pampababa ng init. Pag ang kotse mo, nag-overheat ang kotse, di ba? Anong gagawin mo? Lalagyan mo ng tubig, di ba? Yung radiator. Simple lang yung radiator. Bakit? Ang init Pag nag-init yung katawan natin, nag-fever, tubig ang pampababa ng temperature. Paano?
tubig, maganda yung malamig siya, di ba? Malamig siya. Tayo, 37 degrees yan eh. 37 degrees. May lagnat ka, 39 degrees. Pag uminom ka ng tubig, malamig yan, iihi mo yan. Pag umihi ka, mainit yung ihi mo. Ang ibig sabihin, malamig yung tubig or maligamgam, pumunta sa mainit na katawan, lalabas yung init. Pag inihi mo, bababa yung temperature mo. Di ba? Kasi yung malamig, paglabas mainit, natatanggal yung init sa katawan. Sa secret talaga to. Water for fever, parang paracetamol siya. At syempre, sa ubo, sa plema, sa sore throat, di ba? Anong sinasabi sa may plema? Uminom ka ng tubig para lumabnaw yung plema mo, malabas mo yung plema mo, pati yung sipon, malalabas. Sa may ulcer, sabi ko kanina, di ba, may ulcer, di ba? Nakita niyo yung gasgas, daming gasgas. Kailangan niyo ng tubig para maalis yung acid. Ano bang problema sa ulcer? Di ba? Acidic, ang asim. Puro acid, ginagasgas na to, sinisira na yung buong lalamunan. Lalagyan mo ng tubig. Pag inuman mo ng tubig, mahugasan yung acid. Bababa sa tiyan, sa duodenum, small intestine, mas maganda. Good for heartburn. Sa mga constipated, may almoranas, di ba? Doc Lisa. Pag kulang sa tubig, talagang titigas ang dumi nyo. Alam nyo bakit tumitigas ang dumi? Pagtitibi. Alam bakit tumitigas ang dumi? Kasi yung katawan natin ginagawa niya, kino-conserve niya yung water eh. Di ba? Kumain tayo, basa. Pagdating sa small intestine, basa pa yung pagkain eh, pero durog na. Pagdating sa large intestine, kukunin niya yung tubig. Kukunin niya yung tubig sa dumi, sa tae natin. Kinukuha niya yung tubig. Kaya paglabas ng tae, matigas. Matigas siya. Kaya pag dinamihan mo ang water mo, mas malambot yung dumi mo. Okay? Pag nalaman ng katawan, uy, wala siyang tubig, hindi siya uminom ng tubig, ang tigas-tigas ng dumi mo, ang ihi mo, ang yellow-yellow. Kasi pinipilit niya kunin yung tubig eh. Gusto mo maraming water para magandang dumi, magandang pag-ihi. Tapos, pag may tubig ka, alerto ka. 24 oras. More energy, more energetic. Subukan mo mag-uminom ng tubig. Nako, walang energy at sasakit ang ulo mo. Ang gamot sa migraine, water. Nakakabawas, nakakatulong. And syempre, papapayat, Doc Lisa, yung water. Anong technique mo? Inom ng tubig bago kumain para mabusog. Para mabusog tayo lagi. At syempre, magandang technique. Ilang baso iniinom mo? Kahit one lang. 1 glass. Tinuro ko sa inyo kanina, di ba? Tinuro ko sa inyo, di ba? Pag ang tiyan na-expand, mabubusog. So, pag nilagyan mo ng tubig, akala ng tiyan mo, ay, kumain na siya ng isang platong kanin. Hindi pala siya kumain ng isang platong kanin, tubig nilagay niya. So, parang niloloko mo konti yung tiyan mo para hindi ka magutom. Pag gutom ka, subukan mo magtubig. Pero mas maganda magsaging ka. Pero may tulong din yung water, bawas gutom. At number 10, pampaganda, syempre. Ng kutis. Kasi pag tuyot ka, kulubot ang iyong balat. May tanong lang tayo kung nakakataba daw ba ang malamig na tubig. Syempre hindi. Oo. 100% Napadami hindi. na kinain yun. Alam niyo mga mali-mali yung mga bakit paano nakakataba yung tubig? Tubig lang nga siya eh. Oo. Di ba 0 calories Zero yan? calories siya. Ang nakakataba, sasabihin ko na, walang samaan ng loob. Ang nakakataba, yung kinain mo lahat. Yung kinain mong kanin na 2-3 plato na hindi mo naman inaamin. Sasabihin mo, 1 cup lang, pero 3 cups pala. Yung dukot ka ng dukot, ito na yung plato mo, kumain ka na, dukot ka pa rin. Kinain mo yung tira ng bata, kinain mo yung tinidor, ang dami mo tinusok ng mga pork chop. Yun na nagpapataba eh. Hindi naman talaga. Tsaka ba nagkakaedad, mabagal yung metabolism. Sabihin, mas mabagal yung galaw ng katawan, mas nakakataba. So, meron tayong 10 healthy ways to drink water. Ulitin lang natin. Maganda to. Pagising sa umaga, mas maganda uminom ng 1 basong tubig kasi dehydrated ka buong gabi. Your body loses water while you sleep. Pag tulog ka, kita mo pagising mo sa umaga, ang dilaw-dilaw ng ihi, ang panghi-panghi. Bakit? Kulang na sa tubig. So, para ma-flush out yung toxins, inom ng tubig sa umaga. Mga 1 glass, 2 glass. Tapos sa buntis, 12 glasses of water. Marami. Ang kailangan. Pero sa atin, 8 to 10. Tapos ang pag-inom, konti-konti lang. Manito lang, konti lang yan. Konti, after 15 minutes, after 30 minutes, konti. Huwag mo ubusin to lahat.
Pag inubos mo to lahat, baka malunod yung katawan. Huwag mag-intay nang nauuhaw ka bago ka inom ng tubig. Kasi minsan yung utak natin delayed eh. Hindi niya sinasabi na uhaw ka na, dehydrated ka na, may infection ka na sa ihi, nagbabato, may bato ka na sa kidney. Hindi niya sasabihin sa iyo eh. Hindi niya sasabihin na, pag nakita mo, masakit na lang tiyan mo. Kaya pag nakita mong dark color na urine mo, uminom ka na. Pag tanghali na, hindi ka pa uminom ng tubig, uy, kulang pa. Diba? So, gamitin mo yung utak mo. Water is the best. Iwas soft drinks, alcohol, coffee. Mga kids natin, Doc Lisa, dapat turuan. Oo, yung mga bata, pabaunan po ng tubig. Lalo na pag nasa school. Kasi hindi sila hahanap ng maiinom. Kaya turuan natin silang uminom ng maraming tubig araw-araw. Minsan matigas ang ulo ng mga bata, di ba? Oo. Kailangan tayong example sa ating mga anak. Ang Pilipinas, kasama tayo sa... Alam mo na tawag? Tropical, summer. Alam mo na tawag sa summer. Pilipinas? Kidney stone belt. Kasama tayo sa kidney stone. Bansa na may kidney stone. Bato sa Palagi. bato. Kasi mainit eh. Ang init-init. Although, minsan panahon, malamig-lamig. Pero pag mainit ang panahon, mas papawisan ka, dehydrated ka. Kaya tayo nakaka-kidney stones. Kaya maraming may kidney failure. Next, sa Tuesday, topic ko about the kidneys. Tuturuan natin. So, pag nag-exercise, nag-gym, hindi pwede walang baong tubig. Kailangan inom ka ng tubig kasi nagba-burn ka ng calories eh. Pawis ka ng pawis eh. More water po dapat sa mga nag-exercise at athletes. Tapos kung may sakit kayo, kailangan inom rin ng mas maraming tubig. Diba? Para makalaban sa infection. Tapos pag buntis, kailangan din uminom ng mas maraming water kasi kalahati para sa'yo. Paano naman si baby? Wala naman siyang nainom. Diba? Oo, para hindi magka-problema dun sa amniotic fluid nyo. Okay. Tapos, sino lang ang bawal uminom ng tubig? Explain Na ko. marami. Oo, bawal uminom ng marami. Ang bawal lang uminom, yung may manas. Di ba? May heart failure, may manas. Bihira lang yun eh. May heart failure, manas na manas, o may tubig sa baga. Konting-konting pasyente lang to. Sila lang ang pinagbabawalan lang. Parang mga 4 to 5 glasses a day lang. Kasi nga, mahina yung katawan nila. Pero sa ordinaryong tao, maganda yung water. Any water is fine. Okay naman distilled water. Gusto nyo mineral water. Purified Pwede water. rin po. Oo, malaking tulong yan. So, salamat po sa lahat na nag-share ng ating post. Salamat sa mga... Ang dami nyo ba natutunan? Sana naman nakatulong. Next time, balak ko sa mga kidney stones, kidney failure, heart disease. Yan naman ang pag-uusapan natin para sa kababayan natin. Doc Lisa, water is the best medicine? Yes, correct? From USA, si Iya Castillo. Kung napapansin nyo dito sa Doc Willie and Lisa show natin, ito nga, hindi kami gano'n nagpapayo ng pag-inom ng gamot o pag-inom ng antibiotic. Kung kaya gawin sa natural remedy sa pagkain, na kung kaya nyo na gawin sa bahay nyo, hindi na kayo kukonsulta, lalo na sa OFW. Siyempre, mahal na mahal natin mga OFW kasi mas nakakatulong tong show sa kanila eh. Hindi sila makapa-check up, di ba? Ayaw ng mga amo nila. Di ba? Kaya bibigyan kayo ng mga remedies na magagawa nyo sa bahay lang. Yes, Doc Lisa? Yes, so maraming salamat po sa laging panonood at pakikinig dito sa ating FB Live. Yes. Sana po sa susunod na Martes, magkita-kita po ulit tayo. Okay. Siguro, ituro ko lang sila konti, Doc Lisa. Hindi pa nasisira ang internet natin. Saan Yan. ang punta natin? Ako lang, itutour ko lang sila. Yan, tour ko lang kayo So, salamat sa nanood. Ito yung bahay namin. Dito lang tayo sa loob. Ito mga na-prepare namin para sa inyo. Lumalabas tayo. Yan. Dito tayo nagdadasal sa ating altar. Okay? Tapos, ito yung wifi natin na nasira kanina. Okay, ito si Jessa na hindi tayo tinulungan today. Jessa, kamusta? Good morning po. Good morning ka na, good morning eh. Naka-open ba yung Christmas lights natin? Pinatay ko na. Open mo lang sandali. Pakita ko lang sa inyo ang ating Christmas lights. Bababa tayo ng hagdanan na. Okay, meron akong tip. Meron ako pong mahalagang tip sa pagbaba ng hagdanan. Bawal itong ginagawa ko nakahawak. Anyway, sige, bababa muna tayo. Mamaya, sasabihin ko sa inyo ano yung tip na mahalaga.
Pag bumababa, hawak dito lagi sa handrail. Ha? Hawak yan, handrail. Pag hindi ka humawak, baka mahulog. Yan, hawak sa handrail. Wow, Christmas tree! Yes, Merry Christmas sa inyong lahat. Ako na unang babati sa inyo. Ito ating Christmas tree. May ilaw na ba, Jessa? Meron na po. Yan. Ikaw ba nag-ayos nito? Kami ni Mrs. Ang ganda-ganda naman niya. Ayan o, si... Okay. May music ba to? Tinanggal ko. Tinanggal mo ba? Pwede paanda rin. Yan. So, Merry Christmas sa inyong lahat. Hindi pa rin malamig ang panahon dito. Kamusta sa nanonood? Maye, thank you very much. Ingat po. Nakaka-good vibes. Ay, ang ganda ng music. Saan kanta yan? Wow, ganda. Yes. Christmas na. Thank you sa inyong lahat po. Sana meron kayo natutunang tips sa araw na to. Irene Alcala, thank you very much. Azir Orisor, thank you very much. Pamasko, Doc. Yes, pag nagkita tayo, sabihin nyo, Doc Willie, promise mo, lilibre mo ako. Okay, sabihin mo, Doc Willie, saan yung libre ko? So, lilibre ko kayo sa isang healthy food. Wag lang sa steak. Pero libre. Libre konsulta sa akin pag nakita nyo ako at lilibre ko rin kayo. Hindi talaga, hindi ako nagbibiro. True. Para lang makatulong. Yan. Vanity Gill, thank you very much. Thanks, advice. Thanks sa lahat. Merry Christmas. God bless. Una na po ako. Bye-bye, bye-bye. Thank you very much. We love you all. Sana nakatulong tong show. Bye-bye.